Maaga na naman nga ako nagising kasi maghahatid ako ng eskwela. Dito nga ay hinahanda ko na ang aming kolong-kolong. Ito kasi ang panghatid ko. At habang hinaantay ko nga sila dyan, ay pinalasan ko muna ang aming kolong-kolong kasi nabasa ito ng ulan kagabi. Lagi na nga ako nagigising dito ng maaga kasi ako na ang maghahatid tuwing umaga sa kanila sa eskwelahan. Yung tatay ko kasi is gumagawa na rin sa bukid. Lagi siyang maagang umaalis kasi nga marami pa siyang gawain kasi kauumpisa pa lang ng bukid. Yung tatay ko nga is nakikisaka lang siya. Wala kasi kami sariling saka. Sa totoo lang yun ang binuhay sa amin ng tatay ko. Fast forward tayo. Dito nga ay nakagayak na yung aking mga pamangkin para pumasok sa eskwelahan. Napakaswerte nga ng mga henerasyon ngayon. Dati kasi walang naghahatid sa mga eskwela. Naglalakad lang ba? Ngayon meron ng mga sasakyan para ipanghatid. Dahil driver na naman ako, eto nagpatulong na naman ako mag-video sa aking pamangkin. Tara, maghatid na tayo ng eskwela. Yung kolong-kolong nga namin, Diyos ko, sulit na sulit sa kanila. Ang dami ba naman nilang nakasakay? Kaya sana sulitin din nila pagpasok nila sa eskwelahan. Naku, kundi, makukutusan ko sila isa-isa. Huwag lang nilang sasayangin ng pagod at hirap. Lalo na si nanay, maaga lagi yung nagigising para ipagluto sila ng ibabaon nila sa eskwelahan. On the way na nga kami dito sa eskwelahan. Dito nga ako laging nagdadaan. Kasi mas maganda yung daan dito kaysa sa may harapan namin. Sa harapan kasi namin, Diyos ko, lubak-lubak. Tapos, mabato pa. Ang hirap-hirap magdaan. Dito naman sa Taron, napakaganda ng daan. Kaya dito ako lagi nagdadaan. Kasi malapit na, maganda pa yung daan. Karamihan nga sa duluhan, dito na nagdadaan. Kasi mas maganda yung daan kesa dun sa may pagpalabas ng highway namin. Malapit na kami dito sa eskwelahan. Eto na, ibababa ko na lang sila. At dito na nga magtatapos ang aking pagbablog. Hanggang sa muli, magandang araw po, mabuhay, and God bless po sa lahat. Bye-bye!